Ayun, kumusta kayo? Anyway, umuulan pa rin. Actually, yung ulan ngayon is yung hindi nakakainis na ulan, yung baha level na ulan. So kahit na umuulan, kailangan nating maghanap buhay at alam mo naman, kailangan nating bigyan ng sustento yung mga Sa atin lang to. yung mga Kakapal na mukha nyo. yung ay nako, sa mga issue ngayon, today is still September 2025. Kung mapapanood nyo to ng next year or future, kung kayo ay nasa future, meron pong issue ngayon sa Pilipinas, napakainit na issue, nagkakaroon ng mga daglagan sa mga namumuno sa aming government post, both sa Congress at saka sa Senate. So balikan nyo na lang yung mga balita na yun. Kung napanood nyo to ng later, ano ba yung laway ko? Kung napanood nyo to ng future, balikan nyo yung mga balita ng August hanggang September 2025 upon recording of this video or upon posting of this video. Marami pong nangyayari sa Pilipinas. So yun po yung mga issue natin. Anyway, ngayon ay umuulan. So alam naman natin kapag maulan, masarap kumain ng sabaw. At speaking of sabaw, meron tayong kakainan na ito, na-discover ko to sa na-discover ko to sa nung may office pa kami sa BF Homes. Ang sabi nung kaibigan ko, dito daw nag-start or dito daw nag-originate yung ramen house na to. Yun, narinig nyo na, ramen house yung pupuntahan natin. And yung ramen house na to, nung una, akala ko it's expensive. Pero nung sinama ako ng kaibigan ko, nagulat ako na kasi yung presyo niya is parang ang layo. Kung i-compare mo yung content nung order mo, parang ang layo doon sa mga nakainan namin way back. Kasi meron siyang mga set meal, pakita ko sa inyo ito. Yan. Meron tayo puro ramen, white rice, gyoza, meron sa fruits. Then, sabihin lang natin na 7-up, baka naman. Kaya simula naging parang naging suki na kami. At least twice or minsan nga thrice a month doon na kami kumakain. Kasi ang sulit ng bento nila. Dito makaka-order ka ng bento set meal na merong ramen at rice. Alam mo naman tayo, rice country tayo, di ba? So hindi pwedeng walang rice. At dito makikita mo rin naman kung paano ginagawa yung meal na in-order mo. So ito yung itsura. So yan, nandito tayo ngayon sa Ramen Kuroda. So meron akong favorite dito, yung gyoza set nila. Solid yun, gyoza set. Para siyang, yun sabi ko kanina, para siyang bento set. So this one, ito, orderin natin yan. That's for 380 pesos. Yung gyoza set po. Yes, sir. May nabasa ako dito from different posts na to eh. Actually matagal na. Study, sabi in Japan, drinking with clients and co-workers is a mark of company loyalty and considered part of the job. I think hindi lang Japanese. Natandaan ko nung nag-uumpisa pa lang ako sa client servicing, one of our clients are Koreans and I think they have similar traits on their profession, lalo na pag sa sales. So there's a lot of times na kapag may meeting kami, laging nababanggit sa akin yung kanilang tradition. Even sa mga Koreans, Japanese, and Chinese, they have their own tradition when it comes to handling clients. So kapag umiinom kami with the Korean clients before,
hindi ka daw pwedeng tumanggi pag binigyan ka ng drink. And yung toast nila, meron silang form of toast eh. Teka, search ko, ipakita ko sa inyo. Basta meron silang form of how they toast their glasses. Even sa Chinese, for example, sa Chinese, pag customer kita, meron silang form of toast na dapat medyo mas mababa yung angle ng baso mo compared dun sa client mo. So yun daw yung mga sa atin sa Pilipinas, wala naman akong na-experience. Basta wag ka lang tatanggi sa tagay. Tsaka wag ka lang kakanta ng My Way. My Way ba? Yes. Hi, thank you. Sige. Bukas pa ba yung sa BF branch nyo? Yes, sir. Bukas pa. Bukas pa siya? Yes, sir. Thank you. Orders complete, sir. Alright, salamat. Alright. Sabaw muna tayo. Sarap. Yan, kutsara. Hindi na ako humingi ng chopsticks. So, para masulit natin yung kanin. Nice one. Okay, kain muna ako. See you later. Pinapoison na ako. Duta natin ng 7-Up. Sabihin ko sana Sprite. Pero wala silang Sprite. 7-Up, baka naman. In terms of customer service, siguro kung i-rate ko siya ng 1 to 10, mga 9. Very accommodating yung kanilang mga store staff or from the dining tsaka sa front desk. So very accommodating. Yung pagkain, of course, for me 10 out of 10. Kung pag-uusapan natin yung value for money, debatable yan. Pero ako, kung mag-refer tayo dun sa cost of living versus yung presyo nitong in-order natin, I can say that it's value for money in comparison sa mga ramen house. Pero at least, kompleto na yung set niya. Hindi lang ramen, you have rice, you have ramen, you have gyoza, and meron ka pang dessert. So, that for me, it's value for money na. So, kung bibigyan ko siya ng grade, mga 9 out of 10.